Apokalipsis, Kabanata 18. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho! Naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa. Sa sarong kanyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo, kung gaano ang pagkakapagmapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa, sapagkat sinabi niya sa kanyang puso, Ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa, at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya. Pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog at nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nangagsasabi, Sa Aba ng dakilang Babilonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo, at ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal, ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas, at mainam na lino, at kayong kulay ube, at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol, at kanela, at espesyas, at insyensyo, at ungwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwan ng mga tao, at ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo.
at lahat ng mga bagay na mainam at maringal ay nangalipol sa iyo, at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal na mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay magsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa, na nangagsasabi, sa Aba, yaong dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. At bawat pinunong daong at bawat naglalayag saan mang dako at ang mga mandaragat at lahat ng mga nagsisihanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo at nangagsisisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog, na nangagsasabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan, na nag-iiyakan at nagtataghuyan, na nangagsasabi, sa Aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kanyang mga kayamanan. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya, at dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagi sa dagat, na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. At ang tinig ng mga manunugtog ng alpa, at ng mga musiko, at ng mga manunugtog ng plauta, at ng mga manunugtog ng pakakak ay hindi na maririnig pa sa iyo, at wala nang manggagawa ng anumang gawa ay masusumpungan pa sa iyo. At ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. At ang ilaw ng ilawan ay hindi na liliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo. Sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ang iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa, at nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal, at lahat ng mga pinatay sa lupa,